I get my phone and compose some text messages. Bahala na kung babasahin niyo yun o hindi. Pagkatapos kong isend ang aking maikling message, pinaba ko ang cellphone sa gilid ng sofa. It's not my thing to send him a message. Nagkataon lang na kailangan. Nakita ko, binasa niya yun at tumingin sa akin. Bahagya akong ginala ang aking kilay. And I got his response sa simpleng tango. Iha? Yes, Mom? Tinatanong ka ng tita mo. Ha? I said, what do you prepare for our wedding? Beach ba? O church? O... Mom, we both decide on a simple wedding. Napatingin ako kay Carter dahil sa sinabi nito. I am glad he said it. No, his mom protested. And also no, hindi ako papayag dahil minsan lang ikasal ang anak ko. My mom also protest. Bumuntong hininga ko. Ayoko na magsalita. Ramdam ko rin na hindi na sumagot at sinubukan kumbinsihin ni Carter ang ina namin pareho. Nakita ko tumipato ng message. Ramdam ko agad ang pag-vibrate ng cellphone ko. Subukan mong kumbinsihin sila kung papayagan nila ito. Yon ang nabasa ko sa mensahe nito. Umiling ako ng bahagya. Laglag ang balikat na lumingon sa mga nagsasalita. I think your mom is right, Iha. Minsan na lang kayo kung ikasal kaya hindi talaga kami papayag. I remember when your dad told me, gusto kanyang bigyan ng isang magarbong kasal. Wika ni Tito Conrad. Well, ikaw masusunod, Iha. Whether church wedding, beach, or inyate. Napatingin muli ako kay Carter. He just nodded at me. Para bang sinasabi nito na ako nang bahalang magdesisyon kung saan ko gusto? Honey? Tawag sa akin ni Mommy. I'd rather choose a beach wedding. Iyon ang napili ko. Sa beach at least konti lang ang dadalong bisita at maliit na space ng pagagandahin. No need to invest much money dahil maghihiwalay din naman. I don't know kung okay lang ba yun kay Carter. Beach wedding? I also like that. Wika ng mommy nito. Si mommy naman ngumiti at malinaw na sumang-ayon din sa gusto ko. Pagkatapos akong maglahad ng napili ko, ang sumunod naman kung kailan at kung saan gaganapin ang kasal. I make them choose where and when is the wedding. Alam ko kasi na mas alam nila ang bagay na yon. But Carter is suggesting where and when. Yun naman ang sinunod ng mga magulang namin. After the final details, napagkasundoan ang lahat na tumungo na sa kusina upang maghapunan. I did not expect na nagpa-special deliver pala ang mga Jones ng isang magarbong dinner sa bahay. Nauna silang pumasok lahat at tagpahuli ako at si Carter sa aming 5. They also leave us to give us privacy. Hi! Nagtaas ako ng tingin. Hey! Tumikhim to. I did not push what you want for the wedding. Aniya. Yeah, ako din. Alam ko kung hindi sila papayag. Lalo na ang mommy ko. Tumango ito. It's okay to let them decide. Hindi okay para sa akin. Seryoso kong pahayag dito. Pero wala naman ako magagawa kung yun ang gusto nila. Ang sa akin lang naman, masasayang lahat ng igagasto sa kasal natin dahil darating ang panahon, maghihiwalay din naman tayo. Bumuntong hininga ito. I understand that is your concern but let it be. Pamilya naman namin ang gagasto sa lahat. Ayun na nga eh. Ayoko lang kasing darating ang panahon na magkakautang na loob na naman kami ng pamilya ko sa'yo. Kumunot ang noon niya. Nung nag-alok ng tulong ang tatay mo sa tatay ko, may kapalit. Ako, right? Bumuntong hininga ko. Pero tapos na ang lahat. I did not say this dahil may hate feelings ako sa nangyari. Sa kanila ni daddy at ng daddy mo. Then, what is your reason why you tell that? Kasi tayong dalawang naiipit. They're even not thinking na may kanya-kanya tayong gusto, lalo na sa parte mo. Magkakasiraan kayo ng kasintahan mo dahil sa gaganaping kasal natin? Matiim tong tumingin sa atin. Hindi sa kanila mahalaga ang kaligayahan ng mga anak nila. All they think is their agenda. Pansarili ang tawag sa gusto nila. You are against. Hindi lang ako ang against sa kasal na to. Ikaw rin. But we already talked about it, Olivia. Wow, I heard Olivia, not Miss Silva. Mapakla akong tumawa dito. Yes, we already talked about it. Pero hanggang saan natin sila lilingangin? Hanggang kailan tayo magdurusa na pakisamahan ng isa't isa? Hindi ito kumibo. Baka ang sunod na gusto nila, apo. Paano natin gagawin yon? Paano natin unti-unting ipapaunawa na hindi po pwede ang gusto nila? Bumuntong hininga to ng malalim. Hindi ko alam but trust the process. Pakita natin na hindi nag-work ang pagsasama natin until we decide to annul our marriage. Huminga rin ako ng malalim. Inayos ko rin ang bukas ng mukha ko na may isang kasambahay naman ang paparating. Ma'am Olivia, Sir?
Tawag na ho kayo sa loob ng kusina. Tumango kaming pareho. Well, siguro ganun na nga talagang mangyayari. Sabi ko rito. Tara na, inihintay na nila tayo. Olivia, napatingin ako sa braso nitong nakapigil sa braso ko. Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging cold ko sa'yo sa opisina. Kung di dahil sa girlfriend mo, okay lang sa akin. Sabihin mo lang kung kailangan din ba kitang iwasan upang di kayo magkasiray gagawin ko. Magsabi ka lang. Hindi ito kumibo. Pinilit kong ngumiti. Dapat ipakilala mo ako sa kanya. Yun dapat ang kailangan gawin. I will help you tell her na ang relasyon nating dalawa after ng kasal ay pawang sa papel lamang. I will also convince her na may kasintahan din ako na handang umunawa sa sitwasyon ko at handang maghintay kung kailan ang pagpapanggap na gagawin nating dalawa. Matiim tong tumitig sa aking mga mata. Wari inaaninag nito kung nagsasabi ba ako ng totoo. Hanggang sa tumango ito at unti-unti, binitawan ang aking braso. Okay. Nauna tong lumakad at tumungo sa bunga ng dining area namin. Pero huminto ito at lumingon sa akin. Come on, they're waiting. Tumango ako at tumakpang patungo dito. Ang tanging sinagot nito. I was surprised when he grabbed my arms at sabay kaming pumasok sa loob ng kusina. Ihilain ko sana ang braso ko ngunit mahigpit niya yung pinigilan. At least let's show them na okay tayong dalawa sa paningin nila. Halos bulong nito sa akin matapos niya akong akbayan. Sa pilitang ngumiti ako sa mga magulang nito and also ng pinansin pagkakaakbay ng anak nila sa akin. My mother sweetly smiled. Natapos din ang araw na pakikipagharap sa details ng beach wedding namin ni Carter. Simula rin ang araw na yon naramdaman kong naging maayos na ang pakikipag-usap ito sa akin. Di man tulad ng dati ngunit kahit papaano, nakakausap na ito ng di umiiwas. We're talking, although it's formal and it's all about business related. Katok sa labas ng aking opisina ang bumalahaw sa aking pagtatrabaho. Ma'am, mag-uumpisa na raw ang meeting maya-maya. Bumungad si Tina, ang sekretary ni Carter. Okay, susunod ako. I checked the papers that I needed to bring. Nang maipon ko ng lahat, inayos ko ang sarili ko. Sa pagpasok ko, napatingin sa akin ang lahat. Di ko akalain na ako na lang pala ang kulang sa meeting na iyon. Sorry if I am late. Nag-aatubili akong umiti sa lahat at pinong naupo sa tabi ni Carter. Miss Silva is already here. Then let's start, Mr. Jones. Wika ng isa sa board of directors. Okay. Tumayo to sa harapan ng lahat. He was talking. I cannot help but look at him. Di ko alam na sa bawat pagbuka ng bibig nito para magsalita, doon ako nakafocus. Hanggang sa liparin sa malayang dimensyon ng isipan ko. Miss Silva? Miss Silva? Biglang nagising ang aking gunita dahil sa pagtawag sa pangalan ko ng paulit-ulit. Iniling ko ng bahagya ang aking ulo at naupo ng matuwid. Ha? Paglingon ko sa mga kasama ko, sa akin sila lahat nakatingin. Nag-init bigla magkabilang pisngi ko. Hinihintay ang boto mo kung aling planong sa tingin mo pasok sa company standards. Sabi ng isa sa board. Vote wisely, Miss Silva. Wika rin ng isa. Okay, just give me a minute to decide. Tumango ang mga ito sa akin. Agaran kong binuklat ng dalawang papel at pinasadahan ng tingin. Nagtaas ako ng tingin ko sa kanila. And my vote goes to this proposal. Tinaas kong document sa nasa left side ko. Nanalong isang dokumento na may isang laman na puntos. Nagsipalakpakan kaming lahat. And who is the owner of the plan? Siya nagsalita sa harap, including the CEO of that company. Di katulad kanina, nakikinig na ako na mabuti. I also did not repeat my behavior. Lalo na sa parteng nahuli ako ng lahat at ni Carter na mariin ko tong tirititigan. Halos hindi ko na nga to sulyapan para mas hindi na maulit ang nangyari. Nang matapos magsalita ang isa sa board of directors, mag-isa na naman sa pagsasalita niya si Carter, kaya pinakainiwasan kong tumingin sa kanya na matagal. As a daughter of the late owner, what can you say, Miss Silva? Isa sa nakaupo ang nagtanong niyon. Kindly you join Mr. Jones and tell us your opinion? Dagdag pa nito. Ha? Nabigla ako sa nag-request noon. Come on, get up and tell us your best option since you are one of the best managers this month. Sabi rin ng isa. Napalingon ako kay Carter na siya rin palang nakatingin sa akin. I saw him nod at me. Wari sumasang-ayon din to sa sinasabi ng iba. Come with me, Miss Silva. Marahan akong tumango. Wala akong ibang gawin kundi sundin ito. Pagbigyan ng board na magsalita,
base sa opinion ko sa gitna ng lahat. I cleared my throat. Well, it's because you wanted me to come here and speak. Okay, I will voice my opinion. Pangunang salita ko. In my concern, as the daughter of the late Mr. Rodel Silva, it is ideal to try any schemes in the business industry, lalo na dito na maunlad na hotel na ito. But on the other hand, ang tumatayong tagapangalaga o mahawak pa rin ito ang siyang magdedesisyon. Not because I am the daughter of Mr. Silva, kailangan ko makialam sa mga pagpapatakbo rito. No, hindi ko tinitingnan ang sarili kong may karapatan at hindi ko kailangan umasta dahil lang sa kaalamang anak ako ng dating namamahala dito. I respect Mr. Jones' plan. Kung nabubuhay lang rin siguro ang daddy ko, alam ko, proud siya sa tinatamasa ng kumpanya kahit di na siyang namamahala dito. Like what I said, for my father, ganun din ang nararamdaman ko. I said and then I smiled at all. Nakaramdam ako ng pagpalakpak nilang lahat sa sinabi ko. Sinabi ko rin yun dahil ang dami kong naririnig tungkol sa daddy ko at sa akin na something like, we are bitter of what happened, ang namakuha sa amin ng company namin. I know, the Jones family will take care of everything. Kasi kung ako lang siguro nga asahan dito ni daddy, baka hindi ko kakayanin ng pagmamanage nito. That's why my mother and I trust them to run this business since two joint na nga ang may-ari ng kumpanya, the Jones and Silva. I sweetly smiled again. Sa paglingon ko kay Carter, hindi ko akalaing nakangiti na rin ito at bahagyang pumalakpak. Lumapit siya at tinapat ang bibig nito sa gilid ng tenga ko. That's good, Olivia. Napanunok ako. Ramdam ko ang pag-init ng mga pisngi ko. Carter? Mahinang tugon na magsalubong ang mga mata namin. Natapos ang meeting ng maayos at nagkasundo sa lahat ng plano patungkol sa kumpanya. Gumaan din ang loob ko dahil nailabas kong aking saloobin mismo sa harapan nila. Well, hindi ko sila masisisi na mag-isip ng kung ano-ano laban kay dad at sa akin. At least I speak out that I am not a bitter person. Bahala na lang silang humusga. Wala naman akong problema sa mga maliliit na empleyado, kundi nasa ibang board of directors ang managerial ang problema. They are spreading fake stories. Olivia? Napalingon ako sa tumawag sa akin. Hey, yes? It was Carter. Can I invite you tonight for a dinner? Anong meron? Tanong ko rito. I think it's time to introduce you to my girlfriend, sabi nito. Napapakurap ang mga mata ko at gumiti ako ng bahagya. Oh, sure. Later after working hours. Okay, noted. Tumango ito. I will go ahead. Salamat. Tinapik nito ang balikat ko, tsaka to lumakad at tinungo ng opisina nito. Naiwan akong natitigilan, pero maya-maya rin tuluyan na akong pumasok sa aking opisina. Finally, makakaharap ko na rin ang babae sa buhay niya, or do I say, ang babaeng may kakaibang pag-uugali. Napatingin ako sa isang pribadong restaurant bar na itinawag sa akin ni Carter, kung saan naroon ito at ang kanyang girlfriend. Maganda ang lugar na yon. Pribado siya kaya siguro halos mayayaman ang gusto nito ng privacy doon nagagawi. Lumabas ako ng aking kotse, dumiretso sa entrance ng restaurant. Agad kong binati ng empleyado sa bungad. Nang binanggit ko rito ang pangalan ni Carter, ngumiti ito. Tinuro sa akin kung saan ako pupunta. Ngumiti din ako dito at nagpasalamat. As I got inside the restaurant, agad ko yung nagustuhan dahil na sa may maganda yung ambience at may live singer na malamyos na kumakanta ng mga late 90s love song. Medyo may pagkadim ang light ng paligid at tamang ang hula ko maganda iyon dahil ang bawat mesa may kani-kaniyang privacy. May mga dimensional wall iyon. Na makita kong table na tinuro sa akin ay agad ko yung tinitigan. There I saw Carter. Di ko maninag ang babaeng kasama nito dahil nakatalikod to sa direksyon ko. Hula ko hindi ako napansin ni Carter kaya nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad hanggang sa nasa malapit na ako sa kanila. Hey, you're here! Binati ako ni Carter nang tuluyan niyang napansin ang paglapit ko. Hi, good evening! Balik na pagbati ko rito. Unti-unti humarap sa akin ang kasama nito. I suddenly frowned. Nagtataka kasi ako kung bakit iba ang mukha ng babaeng inaasahan kong makilala. Akala ko makakasalubong ko yung babaeng sumisigaw at nangungulit sa mga empleyado ko sa Julia Resort. Matamis siyang umiti sa akin. Hi, you must be Olivia Silva? Tanong nito sa akin. Ngumiti rin ako dito.
Yes. Tumayo to sa aking harapan. Sabi ko na nga ba? Let me introduce myself. I am Cristel Curtis, Carter's longtime girlfriend. Wika nito sabay abot ng kanyang kaliwang kamay sa aking harapan. Parang gustong umangat ang kilay ko sa diretsang pagpapakilala nito sa akin. Pero pinigilan ko ang sarili ko since maayos naman ang kanyang pakikipag-usap. Hi Cristel, hindi ko na ipapakilala ang sarili ko because I assume you already know about me. I said, then I extended my hands to her. Yes, Olivia, you do not have to. Maupo ka. She offered me. Tumango ako rito at naupo, tsaka napatingin kay Carter. Sit down. Salamat. Tsaka ako tuloy naupo sa harap ng magkasintaan. Here is their menu. Pili ka na lang. Cristel had me the menu. Inabot ko naman iyon at nagpasalamat dito. I feel awkward at that time. Gusto ko sana tumanggi, ngunit nakakabastos naman kung gagawin ko yon. Tumawag si Carter na waiter at binigyan doon ng mga order naming tatlo. Cristel insists to drink wine. Hindi ko yun tinanggihan since ladies drink naman at sanay naman akong uminom ng light wine. Salamat. Inabot ko ang isang kopita na may laman na alak mula kay Cristel. Cristel, Olivia, please don't drink too much. Lalo ka na Olivia dahil nagmamaneho ka pa. Ngumiti ako sa sinabi ni Carter. Oh, I know my limit, Carter. Wika ako dito. Tumingin ako kay Cristel. Huli ko ang pagtaas ng kilay nito. Cristel, I know that you already know about what has been me and your boyfriend. Yes, Olivia. Alam ko. Sagot nito sa akin. Good. Like him, my boyfriend din ako. Nakita ko ang pagkabuhay ng ngiti sa mga labi nito. Really? Nasaan siya? Sana dinala mo rin para foursome tayo. Maybe next time? Oh, where is he by the way? Nasa Maldives siya. Doon siya nagtatrabaho? Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na doon ako dati nagtatrabaho. Umiling ito. Carter never told me. Oh well, okay. 2 years ako nagtrabaho doon noon at doon ko nakilala ang boyfriend ko. Don't worry, papakilala ko rin sila sa inyo. I said, I know hindi darating ang araw na yon. Imposible. Great. Sana sa sunod na mag-dinner ulit tayo kasama ng boyfriend mo. I hope so. Sagot ko na lamang na nakangiti. Naputol ang pag-uusap naming tatlo nang dumating ang in-order naming pagkain. When the waiter went away, we resumed our topic. Kailan gaganapin ang kasal ninyo? Natigil ang paggalaw ko sa aking pagkain nang marinig ang tanong na yon mula kay Cristel. Also, Carter stops moving. Nagkatitigan kaming dalawa. Napakabawi ang tingin ko kay Cristel. I think as soon as possible. Yun kasi ang gusto ng parents ni Carter. Tanging naisagot ko rito. She smiled. Ah, napatango-tango ito. Yes, do not be afraid. Hindi kami talo ni Carter. We have an agreement about our marriage arrangement that lasts for only half to 1 year. Ngumiti ito ngunit ramdam ko na may iba sa ngiti nito. Do I feel nang uuyam? Carter and I already talked about the arrangement and we also have an agreement. As soon as possible, sana matapos din agad ang peking kasal ninyo. Tumango ako. Oo nga't nasabi sa akin ni Carter nang alam ng girlfriend niya, peke ang kasal na magaganap. That is all she knew. Hindi ko alam kung bakit diyan na lang sabihin dito ang totoo, na totohanin ng kasal at anal na lang. Yeah, tama ka. And I'm my boyfriend also hoping para naman mapagyan namin ang gusto naming lumugar sa tahimik at bumuo ng sarili naming pamilya. I just said that to lie. I did that to convince her that she should have not to worry kung nasa sitwasyon kami ni Carter ng pagiging mag-asawa. Pareho pala kami ng nararamdaman ng kasintahan mo. Tumango ako rito. Marami pa kaming napag-usapan while Carter is quiet listening to our conversation. May oras na kapag napapasilip ako rito, nahuhuli ko tong nakatingin sa matiim sa aking mukha. Sometimes I just feel awkward, lalo ko nagsasalubong ang mga mata naming dalawa. Hindi ko alam kung nakapaloob sa mga titig niyang iyon. All I did is to ignore his stares at me. Hanggang tumayo ito at nagpaalam na magbanyo. Is he handsome? Nangunot ang noo kong napatingin kay Cristel. Who? Mapang-uyam itong ngumiti. Oh, come on. Of course, my boyfriend. Yes. Diretso kong sagot dito. She frowned.
I know, Cristel. Pinipigil na mong sarili mong sabihin ang nasa isip mo o kung ano man ang gusto mong sabihin sa akin. Ngayong wala ang boyfriend mo, come on, sabihin mo na. Prenteng sinabi ko rito. Well, hindi ako makikipagplastikan sa'yo, Olivia. Okay? I just wanted to warn you. Sana hanggang papel nga lang talaga ang hangad mo sa boyfriend ko. Ngumisi ako rito. Oh, at least you have the guts to tell it. Ngumisi pa rin ako rito habang hawak-hawak ko ang kupitang may laman na wine. I have my words, Cristel. Okay? To tell you I don't really have a boyfriend right now. Di sa tinatakot kita kaya ako to sinabi sa'yo ngayon. I and my boyfriend already broke up the day I left Maldives Island. Kaya wala akong sabit. Pero hindi yun dahilan na pwede ako mahulog sa boyfriend mo. I know that he loves you so much. Cristel, listen. Hindi ako yung tipo ng babaeng mapanira sa maayos na relasyon. At umaasa lang ako hindi akong tipo ng babae na magmamahal sa isang lalaking alam kong may iba ng mahal. Ayoko maging pangalawa lang sa lalaking gustuhin kong mamahalin. I hope you get my point, Cristel. Mapang-uyam pa rin tong umiti sa akin habang nakaarko ang kilay. Aasahan kong sinabi mo, Olivia, at aasahan kong isang salita mo. Sana hindi dumating yung araw na aahasin o aagawin mong boyfriend ko mula sa akin. Mas gumisi ako rito. You have my words, Cristel. Buong mapapasayo siyang muli. Cheers! Cheers! Iyon ang naabutang tagpo ni Carter sa aming dalawa ng girlfriend niya. He assumes that something is fine between us. I and his girlfriend talked as if walang nangyaring palitan ng maanghang na mga salita. Nasa isang beach resort kami ni Carter kung saan pareho naming napili ang lugar na yon para sa gaganaping kasal namin sa susunod na linggo. It was a quick preparation. Isang buwang nagdaan ng naiplanong buwan at araw ng kasal naming dalawa. Every details ay updated si Mommy at si Tita Marta. They are ensuring that everything is perfect. Ang wedding gown na pinili ko, nakialam si Tita. Also, when I said that I want color gray motif, nakialam din to. The wedding arrangement, the wedding cake, lahat halos itong kumilatis habang ang mommy ko, walang problema. Alam kasi nitong kapag akong namili, the best yun para sa akin. So, hindi to nakikialam. Pera na lang sa gown ko na ikaw nag-isip ng style na nababagay sa akin. Sa tingin mo, okay dito? Hindi to tumitingin sa akin. Nakatingin to sa buong paligid. You are the bride. Sabi nito at dun pa tumingin sa akin. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Ngumiti ako rito. Hello, alam mo naman kahit saan mo ako pakasalan. Oh, I mean, kahit saan idaos ang kasal natin, okay lang sa akin. I said. For me, the ambience and surrounding is wonderful. This is a perfect for beach wedding. So, you're convinced na ang galing ang pumili ng mommy mo ng lugar? Of course, that is the trademark of my mother. Always the best of all her decision-making. I so much agree on that. Tugon ko rito. How about your mother? Nah, my mom is not against my decision. Lahat ng gusto ko, suportado niya. Isa lang tinutulan niya, ang gawing simple lang ang araw ng kasal ko. Tumango-tango ito sa akin. Tsaka nito binalik ang tingin sa magandang paligid ng resort. Kamusta si Cristel? Napalingon to sa akin. She is fine. Why? Nagtataka nitong tanong. Umiling ako. Wala lang. Bigla ko lang siyang naalala. Tumango ito. What's the plan now? Malapit na ang kasal? I frowned. Plan? May plano pa ba pagkatapos ng kasal natin? Of course. Like? Like house arrangement, bed arrangement, and others. Saan mo ba ako patitirahin? Nagtatakang tanong ko rito. Magtatakang lahat ko sa bahay pa rin namin ako titira. Ano bang gusto mo? Sa amin ka titira? Silly question. Napapailing to habang nakangiti. I am not comfortable if I live together with your mom. Mas lalo naman ko sa inyo ako titira kasama ng mga magulang mo. I am living alone in my condo unit. Ah, okay. Are we done here? Yes. Nakausap na natin ang wedding planner, ang owner at ang designer. Pinakita at binanggit nila sa amin ang buong plano nila sa beach wedding namin. Then, can we go now? Napatingin ako rito. May lakad ka ba? Kayo ni Cristel? When I realized my question, napailing ako. O tama, kailangan na natin umuwi dahil may pupuntahan at aasikasuhin pa ako. I have no other appointment today, Olivia. Nag-angat ako ng tingin dito. I am just asking because I want to show you something. Ha? Are you busy?
May usapan ba kayo ng boyfriend mo sa araw na to? Tanong nito sa isang seryosong tinig. Wala naman. Sa mga susunod na araw pa ang dating niya. Sagot ko. Kasabay ng pagkaalala na naikwento ko na ritong nandito ngayon ang imaginary boyfriend ko. Nasabi at nakipagsinungaling kasi ako rito. I am intended to say that nang nakaraang nasa office na ako habang may pinag-uusapan kami. It was Maki, my gay friend who was calling me at that time. Nagsinungaling ako na magtanong to, sinong tumatawag habang nasa gitna kami ng meeting. Sinabi ko ditong magbabakasyon ng ilang araw ang boyfriend ko sa Pilipinas bago pa man ang takda naming kasal ng dalawa. Then, let's go! Nagulat ako na bigla niyang hawakan ng kamay nito at hinila ako patungo sa mga taong kausap namin kanina. Napatingin ako sa kamay nito. Di ko akalain na gagawin niya yon. I and my fiancé are leaving. Napalingon sa amin ang ilang tao na nag-uusap at nagpaplano para sa venue ng kasal. Sure, Mr. Jones. Since tapos naman na tayong magkausap kasamang bride-to-be mo, ingat kayo. Nakangiti itong sumulyap sa akin. Thanks. Para akong nauutal. Lately, all of his moves and words are different. Hindi tong Carter na kilala ko noong nakaraang linggo at araw. Pinagbuksan niya ako ng kanyang kotse bago pa man to umikot at lumulan sa driver's seat. I am still wondering while I am fastening my seatbelt. Nasa kotse niya ako dahil napagkasundoan namin na sa kanya ako makikisakay para sa lakad na to. Para sa akin okay lang kahit dala ko rin ang kotse ko. Isa rin yon sa pinagtataka ko, lalo na't sinundo pa niya ako at ipinaalam kay mommy. Saan tayo pupunta, Carter? Tanong ko rito noong inarangkada nito ang sasakyan sa maluwag na kalsada. Sumulyap ito sa akin. You will know later. Later? Hindi ba pwede ngayon mo na sabihin? Tanong ko. I am just trying to trash my curiosity. Ngumisi ito. Don't be excited, Olivia. Basta mamaya malalaman mo rin. Namula ang magkabilang pisngi ko. Anong excited ka dyan? Mas ngumisi ito. You are so cute while blushing. Anong pinagsasabi mo dyan? Inirapan ko ito. Let's have merienda. May alam akong lugar na masarap kainan. I know you will like their foods. Talaga? Sige, punta tayo. Gutom na ako eh. Sa isang iglap lang, dinala niya ako sa isang simpleng kainan na nadaraanan lang namin. Mas lalo ko nagutom na makitang siniserve na pagkain na merienda roon. Simpleng kainan lamang iyon. They are offering homemade Filipino merienda such as special turon, pritong saging, pritong kamote, halo-halo, shake at kung ano pa. Meron din silang special lomi ng Batangas. Napagpasyan ko na mag-order ng isang platter para sa aming dalawa ni Carter at dalawang lomi na pinananabikan kong tikman. After our merienda, muling lumulan kami sa kotse niya. Ang sarap doon kumain. Salamat sa libre. Pasasalamat ko rito. You are really different. Wika nito habang nagsisimulang magmaneho. Class restaurant or even I drag you in a small cafeteria, hindi ka umaalma. Bakit naman ako aalma? Hello, kahit saan ako abuti ng gutom, hindi ako magrereklamo sa pagkain nakahanda para kainin ko. My mom and dad told me to appreciate simple life. Di dahil mayaman kami noon, mataas din ang antas ng pamumuhay namin. Thanks to them, dahil pinarana sila noon sa akin na tikman yung pagkain ng nasa mababang uri ng pamumuhay. I know hindi ka rin makakapaniwala, ganon ako din disiplina noon ng magulang ko. Wow, what a great idea! Indeed, sagot ko naman dito. Then, saan mo nga ako dadalhin? Huwag kang mainip dahil malapit na malapit na. Malapit saan? Basta. I just rolled my eyes dahil sa hindi nito sinasabi kung saan ang destination naming dalawa. Saan nga ba dadalhin ni Carter si Olivia? Dahil sa magandang katangian meron ng dalaga, mahulog kaya ang loob ni Carter sa kanya? Ano nga kaya ang mangyayari matapos sa magaganap na kasal kina Carter at Olivia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.